regime na to, delikado kayo. And yung wini-withdraw na pera, hindi na-withdraw. 2 beses na nag-attempt. $10 billion sa Hong Kong. Yes, tama. So, ang daming dapat explain, yung Ginto, yung PhilHealth, lahat-lahat, di ba? Yung mga flood control, ang daming dapat imbestigahan. Yung Bycam, yung Maharlika, yung Bycam na 2025. Kung ako lang ang masusunod, lahat yun. Yung 2025 budget, rescinded yun, wala yun, tanggalin. Kaya tayo hindi makagalaw, hinintay natin na Supreme Court. Hinintay natin kung meron pang natitirang hustisya. Kaya nanonood lang tayo. Ngayon kung kunyari Supreme Court, kinampihan pa yung 2025, ginawang dineclare na legal yon, ano pa, wala tayong tatapasan. O, diba? So, pinapanood natin. Kapitado, in connection po sa freedom ng speech, bukas po posibleng ipatawag ang mga vlogger na inakusahang bayaran ng mga narko at pugo. Ano po ang inyong komento? Wala yun, harassment nga lahat yan, harassment lahat yan. It to frighten yung mga tumatayo. Kita nyo yung sindikato na takutin lahat. Ngayon, kung magpapatakot kayo, wala, takot lahat, di ba? Pero pagka nakikita nila yung mga nagsasalita ay matapang at nag-unite, yun yung mahalaga, mag-unite kayo, mag-unite. Wala, hindi kayo maano. Hindi obra hindi sila obra. Kaya ang ginagawa nila, 1 step forward, 2 steps backward. Tinitignan nila. Kung nakita nilang natakot yung tao, walang reaksyon yung tao, panalo tayo. So yun yung ano. Ay gagawin po ba aksyon bukas ang FGF para makiisa po sa mga vloggers? Wala, matutulog lang ako. Sir, may collaboration po ba kayo ng Ipanaw, sir? Ha? Collaboration po kayo ng Ipanaw. Ipanaw? Oo, okay ang Ipanaw. Boto niyo Ipanaw, ha? FGF. Boto niyo Ipanaw, ha? Sila Doc Loren, ha? Personal na endorso na yan para Ipanaw. Okay si Doc Loren, saka yung BG. Bisaya Gyud. Dalawa na yan, ha? Endorse namin. Total, marami naman yung FGF, eh. So, hindi. baka si Sir Meltran may sabihin. Si Jun. Wala na akong boses. Kaya pa yan, sir. Okay. Kaya pa. Kaya, okay. Any comment, sir? Any comment? Mabilis ka. Siya daw ang volunteer makulong. Nagtataka nga ako na ako ang naghahamon ng mga congressman at saka si Torre, bakit ako ang walang kaso? Hinihintay ko. Ay, wala ko. Biro ko lang. Ikaw ang pinatawag Hindi ako pinatawag eh. Ako ngayon naghahamon eh. Ha? Hinamon ko si Tambaloslos ng suntukan. Yung mga tuwadkom, hinamon ko. Bakit wala akong kaso? Unjust fixation, hamon yun eh. Hindi inciting to sedition yun ha. Hinamon ko sila ng suntukan. No? Ngayon, pero ang hiling ko lang, hindi doon sa loob ng kongreso. Sa labas, sir. Sa labas, kasi pag sa loob, silang power doon, gagamitin nila ang power laban sa mga taong kaya nilang takutin. Subukan nila akong takutin. Subukan nila. Pero, hinahamon ko ang mga matatapang na mga nasa gobyerno, MUP man o ano pa man, sa labas ng korte o sa labas ng Congress o sa labas ng mga opisina nila. Kasi kingdom nila yon eh. Pero inahamon ko sila sa labas para patas ang karapatan ng isang Pilipino. Ano? Isang Pilipino, karapatan natin labanan. So, may mga tanong. Tuloy ba? Bakit kayo atras ba kayo? Atras ba kayo? Walang atras. Pero may problema kasi tayo. Sa Pilipino kasi, hinihintay muna silang masaktan bago kikilos. Paano yon? Paano kung pag kumilos ka na, hindi ka na makakilos, kaya naputulan ka na ng paa? Hihintayin mo pa ba yun? Dapat ngayon tayo kumilos. Panahon na ang sitwasyon ngayon, ang gobyerno, panahon na palitan ang sistema. May EDSA 1, may EDSA 2. Anong nangyari? Inciting! Ano ang nangyari? Ang nangyari sa bansang Pilipinas, lalong lumulubog ang